Isang mapagpala at matagumpay na araw sa lahat ng ating tagapakinig at happy anniversary po sa Tuya-Tuyahan Sarang. To God be all the glory. Ang lahat po ng mga bagay na na-enjoy natin at through the years, ang mga pagsubok, mga karanasan hindi natin inaasahan, mga sakit, mga pagpapala, lahat yun ay para sa glory ng Panginoon. And I congratulate our Pastora Ami, uban kay Ate Mary and Kuya Julie, sa mga anak, mga pamangkin. I congratulate everyone. At ngayon po ay gusto ko pong i-share ang anniversary message found in 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 11. Ang title po in English is Not I but Christ. Hindi ako kundi si Kristo. Gusto ko pong ibahagi na sa ating paglalakbay bilang mga anak ng Diyos through the years bilang mga Kristiyano, nawa magkaroon tayo ng tamang pundasyon, sapagkat sa pamagitan ng pundasyon ng ating pananampalataya, doon natin makikita kung tunay tayong matatag at matibay. We've been through sa buhay Kristiyano din natin, marami tayong pwedeng maranasan, ngunit ang nanatiling matibay ay matatag ay ang may pundasyon. Nawa magkaroon tayo ng tamang pundasyon. Una, ang pundasyon sa paniniwala sa Triune God, which is naniniwala tayo sa Diyos Ama na siyang tagapaglikha, na may kapangyarihan at nagre-reign sa buong sanlibutan. At tayo ay naniniwala sa anak na siyang tanging paraan para tayo ay maligtas sa pamagitan ni Jesucristo, sapagkat wala tayong kapangyarihan na maligtas kundi dahil sa Diyos lamang. At si Jesus ay ipinadala at siya ay sumasa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu na kasama natin sa buhay natin. Ang banal na Espiritu lamang ang pwedeng gumabay sa atin. So, brothers and sisters, bagamat ang Triune God or Trinity message ay hindi literal na nasusulat sa Bible, pero yung essence ng Triune God ay nariyan na sa simula. So tayo ay may paniniwala na sa isang Diyos lamang, mayroong isang Diyos lamang, ngunit mayroon siyang tatlong persona upang gampanan, ngunit hindi sila magkaiba. So, yun ang unang pundasyon natin. Pangalawa ay ang pundasyon sa salita ng Diyos. Napaka-importante po na meron tayong pundasyon sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa doctrine o sa mga practices na dapat nating sundin, kundi naniniwala tayo na sa pamagitan ng salita ng Diyos, na siyang tipan ng Diyos ang magbibigay sa atin ng patnubay at mag-guide sa atin sa ating buhay. Pangatlo po ay ang ating identity o ang ating pagkakalanlan. Kung sino ba tayo? Sino nga ba tayo? Napakahalaga po na masagot natin ang katanungang ito, sapagkat kung hindi natin kilala ang ating sarili, tayo ay mahuhulog sa confusion o identity crisis, at maaring mabase natin yung ating identity sa pamagitan ng kung ano yung sinasabi ng sanlibutan at dinidictate ng sanlibutan. So, sa pamagitan ng salita ng Diyos, doon natin nakikilala na merong Diyos at hindi lamang tayo kanyang nilikha, ngunit tinawag niya tayong anak. Amen? Tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay iniligtas niya. So, napaka-importante na magkaroon tayo ng ganitong klase ng foundation sa ating pananampalataya, sapagkat ang identity natin ay hindi nakabase sa ating lakas, kundi nakabase ito sa standard ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. In point number 1 ng 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 11, ito po ay sulatin ni Pablo para sa mga taga-Korinto o mga mananampalataya ng Korinto.
No? At sapagkat meron silang kalituhan kung sino sila, ano nga ba sila, sapagkat minsan, no, bagamat anak na tayo ng Diyos, minsan nalilito tayo, anak ba tayo ng Diyos o hindi? Bakit ako nakakagawa ng ganito? May mga ganito tayong kahinaan, katanungan sa buhay. No? So, ang first point ng mensahe ay mayroon tayong maling konsepto ng sisid lang yari sa putik. No? Lagi tayong nakafocus that we are just jars of clay. Yeah, totoo. At tayo ay mahina katulad ng isang palayok, no? Ano ba yung palayok? Walang value, walang kakayanan, no? Wala ngang bibili doon eh. Sometimes binibigay na lang yun ng libre, no? So meron tayong ganitong pag-uugali na lagi tayong nakakakita sa ating sarili bilang mahina, limitado, walang lakas, walang talino, walang alam, no? Mababa ang loob, may kahinaan, ngunit ito lamang ay panlabas, no? No, minsan yung ating kaisipan napaka-weak, no? Yung ating kaisipan mukhang malakas yung isang tao, ngunit ang kanyang isip ay mahina. So, madali tayong napanghinaan ng loob. Hindi tayo attractive, no? Kaya minsan, pinapalibutan natin yung ating sarili ng palamuti, no? Actually, yung mga taong nag-aastig-astigan, yung nagaganda-gandahan, actually, inside sa kanilang mga puso, talagang sila ay mahihina. Sapagkat ito ang tao, no? So, i-admit natin sa ating buhay na tayo ay mahina. We are just jars of clay o sisid lang yari sa putik, no? At sa realidad, in verse 8 to 9, sa aktual nating buhay, anong nangyayari sa atin sa verse 8 to 9? Basahin na lamang natin. Pero nakikita natin doon, sinabi ni Pablo na kahit siya, sabi niya, may kabi-kabilaan ang mga paghihirap. Kayo ba ay nakaranas ng kabi-kabilaang paghihirap, no? Difficult situation, no? Ano pa? Na babagabag, no? Lagi kang nalilito, wala kang kabuluhan, parang gusto mo nang umalis, no? Parang gusto mo nang mag-give up, o persecuted, yung inuusig mo ang iyong sarili, or pinag-uusig ka ng maraming klase ng mga sunod-sunod na mga problema, no, na hindi mo inaasahan, hindi mo akalain na mangyari. Ganito ang buhay natin at halos mapatumba na tayo. We are struck down, no? Talagang sabi doon, para tayong ubas, no? Sabi ni Jesus, we are like grapes, no? Yung grapes, pag ginagawa siyang juice, anong ginagawa yan? Yung kinakatas, no? Kinakatas, binababa, yung parang pinipiga. No? Pag pinipiga, tinatapo na lamang. Ganyan yung sitwasyon ng buhay natin. Parang nawawalan tayo ng pinipiga tayo, sinasagad tayo. No? We are like grapes na pinipiga. No? Parang katas. No? Or kung wala tayong grapes, yung niyog. No? Ganyan ang buhay natin. Kaliwat kanang mga pagsubok. No? Ngunit mga kapatid, huwag tayong mag-focus sa realidad ng ating buhay. Yes, maaring ganito ang ating sitwasyon. Ngunit ang katunayan, si Satanas, sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ay nagbibigay sa atin ng pag-iisip at binubulag niya tayo sa mga bagay sa sanlibutan para hindi natin makilala kung sino tayo at sino ang suma sa atin. No? In point number 2, dapat na yung makafocus saan? Sa treasures na nasa atin. Ang kayamanang suma sa atin. Sino nga ba itong kayamanang suma sa atin? Si Jesu Kristo. Pinagpapala ko kayo na huwag niyong tingnan yung panlabas, yung jar, panlabas lamang, paso, madaling mabasag. Ngunit, ano ang nasa loob? Si Jesus. So doon tayo mag-focus, sabi sa verse 6, ang liwanag ni Kristo, ang magandang balita at ang kanyang kaliwatian
ay sumasa atin, no? Bagamat ang napakapal na kadiliman ay bumabalot sa atin o sa sanlibutan, ngunit ang liwanag ni Kristo, ano yung liwanag? Ang kanyang banal na espiritu siya nagtuturo sa atin para makita ang kanyang kaniningan. Anong treasure na ito? Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu. Ito ang tunay na kayamanan na sumasa atin. Ito ang foundation natin, no? Point number 2, ang totoo nating katauhan o katayuan, our true identity. Sino ba tayo? Our true treasure, ang totoo nating kayamanan, ay hindi yung paso, kundi yung nasa loob natin. Sino ba ang sumasa atin? 1 Corinthians 3:16. Alam mo ba na ikaw ay pinananahanan ng banal na espiritu? Noong unang panahon sa Old Testament, ang tabernacle ay doon ang presensya ng Diyos. Ngunit, pag tayo ay pinanahanan ng banal na espiritu sa ating buhay, kaya ang totoo nating value, ang nature natin, kung saan tayo, sino sa atin? Si Jesucristo. Sabi ni Jesus, it is finished. Amen? Wala na tayong problema, no? So, hindi about ano yung sitwasyon natin, ano yung kung saan tayo, kundi ano ang nasa atin. Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Ano ba yung nararanasan mo ngayon? Huwag ka mag-alala kasi ang nasa loob mo ang higit na mas mahalaga. Amen? So we celebrate our church anniversary. Maraming busy ngayon. Si Pastora, yung mga members, kaliwat kanan, may ginagawa sila para sa physical na pagkain, para sa church, para maging masaya. Ngunit, higit na mas mahalaga ang totoong simbahan. Ano yung totoong simbahan? Yung miyembro natin na makapakinig sila ng salita ng Diyos, makilala nila si Jesus at ma-enjoy nila sa kanilang buhay. Yun ang totoong simbahan, yung nagsama-sama ang mga ligtas na mga anak ng Diyos, hindi ang building. Amen? So yun ang totoong katauhan natin at ang totoo nating kapangyarihan. Ano yun? Sabi niya, bagamat tayo ay nakakaranas ng mga kabilaang mga paghihirap, ngunit hindi tayo malulupig. Amen? Ang kapangyarihan natin ay hindi malulupig, hindi, ibig sabihin, hindi tayo matatalo. Amen? Bagamat tayo ay maraming mga bungagabag, iniisip sa buhay, ngunit hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Amen? Meron tayong pag-asa kay Kristo. Amen? At kung tayo ay merong pag-uusig, iba't ibang klase ng mga sitwasyon, sirkumstansya, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan ang kanyang pangako. At sa tuwing tayo ay mukha ng matutumba, parang mahuhulog na, sabi ng mga kasama natin, mga hindi mananampalataya, ay wala na sila. Ngunit, hindi tayo lubusang malulugmok. Amen? Sapagkat ililigtas tayo ng ating Panginoon. Point number 3, not I, but Christ. Hindi sa akin, hindi sa aking lakas, kundi kay Kristo na sa akin. Kaya verse 1, sabi doon, huwag humina ang iyong loob. Do not lose heart. Huwag kang mawalan ng loob, mga kapatid. Kasama natin si Kristo. Hindi ikaw, ngunit si Kristo. Amen? At hindi sa pamagitan ng gawa ng tao, gawa ng sanlibutan, kundi sa salita ng Diyos. Amen? Ipangaral natin ang katotohanan. Bagamat may mga bagay na maaring madaya tayo ng mga pandaraya ng sanlibutang ito, ngunit ano ang katotohanan? Si Jesus ang Kristo, siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan, no? John 14:6, ipangaral natin ang katotohanan. Sabi sa mensahe, ang katotohanan ng siyang magpapalaya sa atin. Ano ang katotohanan? Anak ka ng Diyos. Ang katotohanan, ligtas ka na. Ang katotohanan, kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya huwag kang makinig o magpaloko sa iba. Sinasabi ng verse 2, sabi ni Pablo, marami ang madadaya sapagkat nakinig sila sa salita ng iba. O madali silang madaya ng salita ng iba. Huwag kayong madaya ng salita ng iba. Conclusion ng mensahe natin,
John 19:30. It is finished. Tapos na. Your sin is forgiven. Ang sala mo, wala na. Ang destiny mo sa heaven, wala na. Yung heaven, nasa sayo na. Nasa langit ka na. Kasama mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Tinapos na ni Jesus ang lahat nating problema. Kasama natin ang Diyos. Hindi na natin siya hiwala. Isaiah 7:14. Anong pangako ng Diyos sa mga Israel nung sila ay wala ng pag-asa? Sila ay captives ng Babylon. Anong sabi ng Panginoon? The virgin will be with child. Ibig sabihin, darating ang tagapagligtas at tawagin siyang Emmanuel. Sino yung Emmanuel na yun? Pangalan ng tao? Ang Emmanuel ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Dapat nating maranasan si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay at ma-enjoy siya sa araw-araw. So ito po ang panalangin ko po sa ating miyembro, sa lahat ng nakikinig ng mensaheng ito. Ma-enjoy natin ang kapangyarihan ni Kristo sa buhay natin. At pangalawa, ma-enjoy natin siya. Basahin nyo na lang po yung Isaiah 43 verse 4. Sinasabi doon ng Panginoon na you are precious, ikaw ay mahalaga, ikaw ay mahal ng ating tagapaglikha. So, may kailangan pa ba tayo? Wala na. Waya na kung sa Surigao noon. Waya na. Wala na tayong kailangan sapagkat tinapos na ni Kristo. Amen? So, hindi ako, kundi si Kristo. Hindi ito patungkol kay Pastor Jess, hindi ito patungkol kay Pastor Ami, kay Pastor Charito, kundi patungkol ito kay Jesus Kristo na suma sa atin. So, God bless you. Hanggang sa muli, and to God be all the glory.